Ngayong araw nga ay magluluto ako ng baduya at bilo-bilo. Kaya naman tara, samahan nyo naman nga ulit kami mga ka-kingpins. At ngayong araw nga umuwi si Papa galing bukid. Tuwing Sabado nga lang at Sunday siya umuwi at busy nga sa bukid. Sabi nga ni Mama sa kanya, wag nang magbukid at parang hindi niya naaalagaan ang sarili niya. Ayaw naman makinig. At eto nga, nagbabalat na ako ng saging at gagawa nga ako ng maruya. Ang tawag nga pala dito sa amin sa Masbate ay baduya. Sa inyo mga kikingpins, anong tawag nito sa inyo? Paki-comment nga. Luto ko nga agad yan at malapit na yang malata. Kung bukas pa yan lutuin, baka masira na siya. Kung bibilhin nga to sa merkado, nasa 70 ang isang sapat. Kaya nga niluto ko agad at nakakapanghinayang naman kung masisira lang. Habang nagbabalat nga ako dyan ng saging, pinagsabay ko na ang pagtimpla ng kape at hindi pa nga ako kumakape. At eto nga si Bebe, nagluluto na siya ng aming sauce. At ayan nga, naglagay na siya ng tubig at hinalo-halo niya na at baka tumigas yung cornstarch. At ayan nga si Bebe, nagwalis nga muna habang hinihintay na maluto ang sauce. Kasi nga dito sa amin, hindi talaga maiwasan na tuwing umaga, madaming kalat. At ayan nga si Kuya, nag-stretching na siya at aayusin niya pa ang mga dadalhin niya sa food cart. Inutusan nga ako dyan ni Papa na buksan daw ang TV at hanapan ko daw siya ng magandang panoorin. Kapag nakakauwi lang nga siya dito, may time makapanood ng TV at dahil nga sa bukid ay busy nga siya. Pinunasan ko na nga dyan ang lamesa at gagawa na nga ako ng coating ng para sa baduya. Inutusan ko nga dyan si Prince na maglabgay ng ice sa pitchel at nakaka-dry naman talaga ng lalamunan ng sobrang init. Naglagay na nga ako sa bowl ng harina, cornstarch at itlog at tubig at imimix ko lang yan hanggang sa maging malapot na at wala nang buo-buo. At naglagay din nga ako dyan ng food color. At dahil wala nang buo-buo, ilalagay ko na ang saging. Ibinuhos ko na lahat ng saging dyan para lahat ay malagyan na ng coating. Sa punto nga ito, piniprito ko na ang saging at ang mga kasama ko ay naghihintay na nga at gusto nga nilang kumain na. Nag-i-enjoy nga ako sa pagluluto ng baduya at dati nga nanonood lang ako kay Mama kapag nagluluto siya nito. Ngayon ako naman ang nagluluto at si Mama na yung binibigyan ko. Malaking bagay na talaga to na si Papa nagdadala ng mga saging or kung ano-anong pwedeng makain na galing sa bukid. At ayan nga si Prince, nagluto na ng footlong sa di kuryenteng lutuan at nagugutom na nga daw siya. Minsan nga, pag nakikita nila na marami akong ginagawa, sila na talaga ang mismong gumagalaw ng kanilang mga kakainin. At eto na nga, luto na nga ang baduya. Kung ibibenta nga ito dito sa amin, 10 pesos to 15 pesos na nga ang bintahan nito. Nung bata pa ako, mabibili lang to ng 2 peso ang isang piraso. Nagmahal na nga talaga ang mga bilihin ngayon. At eto nga, magluluto ako ng ulam na pang-umagahan namin. Tulingan na ginataan ang aking lulutuin ngayon. 220 pesos nga pala ang 1 kilo nito. Pati nga mga isda, sobrang mamahal na ng mga presyo. At dahil nga matumal ngayon ang bintahan, madalas nga itlog na lang ang inuulam namin. Hindi ko na nga dyan binalatan ang luya at hinugasan ko na lang at sinap at nagmamadali nga ako at gagawa pa ako ng lumpia na ititinda sa aming food cart. Sabi ko nga okay lang din naman yan at magbiblend pa rin naman ang lasa ng luya. At eto nga, nagpiprepare na ako ng mga gagamitin ko sa lumpia. Binabalatan ko na nga ang carrots at isusunod ko dyang i-chop ang repolyo. Minsan nga nakakapagod na nga gumawa ng lumpia. Kaso lang hindi talaga ito matigilan gawin kasi maraming naghahanap sa food cart ng lumpia. At madami naman talagang bumibili sa food cart kapag nakita nilang kompleto ang tinitanda mo. Kaya syempre, tsatsagain natin gawin ang lumpia. May kasabihan nga na kapag may tiyaga, may nilaga. Eto nga, minamadali ko nang mabalot ang lumpia at para nga mahatid agad sa food cart at mabenta agad nila. At eto nga, para hindi namin maramdaman ang pagod, panay kami kwentuhan ng mga nakakatawang bagay. Sabi ko nga, maswerte pa rin kami dahil nagtatrabaho kami nakasama ang pamilya namin. Kasi nga, yung iba nga, kailangan pang ang lumayo sa ibang lugar para lang kumita ng pera para sa pamilya. At yung iba nga, pumupunta pa ng ibang bansa para lang sa pamilya. Ako nga, kahit hindi pa ako nakapunta ng ibang bansa, ramdam ko na malungkot talaga yun. Kasi nga, ako nga, isang araw pa lang hindi ko makasama ang pamilya ko, namimiss ko na agad sila. 2:30 na nga ng hapon at hindi pa ako natatapos magbalot ng lumpia, kaya sabi ko kay Jikjik, balatan niya na ang mga gagamitin namin sa paggawa ng bilo-bilo. Yung babalatan nga lahat ni Jikjik ay dala lang yan ni Papa galing sa bukid. Bali yung ginastos ko lang ay yung asukal at ang
lamesa ko. At eto nga, natapos ko na pagbalot ng lumpia, kaya ang gagawin ko naman sunod ay lulutuin na ang bilo-bilo. At ang inuna kong nilagay dyan ay ang malagkit na bigas at ang kasaba. At nang hapkok na nga ang malagkit na bigas at ang kasaba ay sinunod ko nang ilagay ang kamote at ang gabi. Sinunod kong nilagay ang saging, sago at ang gata. Nilipat ko nga sa medium heat at para hindi ma-overcook ang gata. At nilagay ko na nga dyan ang asukal. Malaking kaldero nga ang napaglutuan ko at madami nga, kaya nga 3/4 na asukal ang nagamit ko dyan. Madami nga akong naluto at hindi naman namin to kakayanin kainin, kaya sabi ko kay Bibi, mamigay siya sa mga kapitbahay at sa kamag-anak namin. Sa plastiko nga lang nilalagay para iwas na sa hugasan. Napapaso-paso pa nga ako dyan at bagong luto pa nga, sabi ko nga ibalot ko agad para makain nila mainit pa. Ganito talaga sa probinsya, kapag kasundo mo kapitbahay mo, palagi ka nilang bibigyan ng kung anumang meron sila. Kaya advice ko sa inyo, wag nyong aawayin ang kapitbahay nyo. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings at pati na rin sa inyo mga ka-kingpins. Bukas na lang ulit.